Okay, let's go. Mabalik tayo. So, kamusta kayo dyan? Sana kayo nasa ayos at ligtas na lugar at kayo ay pagpalain sa araw-araw at bless sa inyo araw-araw. So guys, yun, manonood tayo ng na araw na itim. Pinanonood to ng misis ko lagi. Yung tag ito, alam ko, yung creepypasta rin may-ari nito. At saka yung araw na itim. Isa lang tong dalawa na to, isang channel lang sila. Pero pareha silang may-ari. Pinanonood ng misis ko to. Tapos minsan pagbabiyahe kami ng punta kami ng biyaheng malayo. California, tapos pagpabalik kami, pag magdidilim na, pinakinggan namin yan yung kay creepypasta. Mga nakakatakot. Yan. So, yun. McDo Horror Story 2. Tagalog animated horror story. Gawa ng Pilipino to. Original to ng Pilipinas. Hindi to galing sa ibang lugar. So, yun guys. So, panoorin natin ugat. Patagalin to at enjoy na lang kayo dyan. Let's go. Hanip no? Hanip to. Ang galing na gumawa, no? Ayos. Ang galing na gumawa, guys. Ayun, Neb Quero. Neb Quero din yun. Ayun, diba? Magandang umaga po. Pakitago na lang ako sa pangalang Eva. Dati po akong crew sa McDo. Ngayon ay sa isang restaurant sa loob ng mall na ako nagtatrabaho. Pero ang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong nasa McDo pa ako. Yung pwesto po ay matao talaga. Malapit sa simbahan at palengke. Hindi na bago sa amin yung mga batang nanlilimos. Minsan nasa labas lang sila. Minsan naman ay may mga pumapasok din sa loob at lumalapit talaga sa mga customer namin. Pag ganoon sinasaway namin at pinapalabas kasi nakakaabala sila sa mga kumakain. May mga customer kasi na syempre ayaw nila ng may mga nakatanghod. Meron din naman na mabait at nagbibigay pa ng pera o kaya ng pagkain mismo. Ng trabaho din syempre. Umusod lang naman din sila. Isang beses habang nagpupunas ako ng table ay may lumapit sa akin na batang lalaking gusgusin. Nanghihingi ng barya. Sabi ko wala akong barya. Mamaya na lang pag out ko. Nainis sa akin kaya dinuraan niya ako sa kamay. Nagulat ako sa ginawa niya. Pero hindi ko na napagalitan kasi biglang tumakbo palabas ng McDo. Hindi ko na hinabol. Kahit diring-diri ako sa dura ay naghugas na lang ako at pinunasan ng tissue. Ano to, babae siya? Nung gabi rin ng araw na yon ay sumama yung pakiramdam ko. Hindi ko naman iniisip na dahil yon sa dura ng bata. Uminom na lang ako ng gamot. Hindi ako nakapasok kinabukasan kasi masama pa rin yung pakiramdam ko. Nilalagnat ako na parang nababalisa. Sa doktor dapat ako magpapatingin nung 4 na araw na ay nilalagnat pa rin ako. Pero nang mahipo ng lolo ko ang tenga ko ay pinigilan niya ako at sinabing sasamahan niya ako sa kaibigan niyang albularyo. Hindi alam ng lolo ko ang tungkol sa pagdura sa akin nung bata. Nabanggit ko na lang yon sa kanya nung sabihin nga niyang ipapaalbularyo ako. Ayon sa albularyo ay wala raw akong karaniwang sakit, kundi nilagyan lang sadya ng sakit sa pamamagitan ng laway na may kasamang pagsumpa. Ang ganyan daw na gawain ay Totoo ba yan guys? Yung mga ganyan, no? Pansin nyo? Totoo yan? Comment lang. Kasi ako, yung dura tapos may dasal. Ano niniwala siya? Tuturo na ng mga magulang sa mga anak nila. Sila yung mga magulang na may krus ang dila. May kaalaman sa mga ritual ng pagsumpa, palipad hangin at bulong. Mabuti na lang daw at sa kanya ako dinala ni lolo at hindi sa doktor.
kasi hindi yun kayang gamutin ng doktor. At kung hindi yun magagamot agad, ay pahihirapan ako nun na pwede ko ring ikamatay. Nagamot naman ako ng albularyo. Mabuti naman. Pagkagaling ko sa kanya ay guminhawa na ang pakiramdam ko at nawala na rin yung lagnat ko. Mula noon, para akong nagkaroon ng trauma sa mga batang nangangalabit at nanghihingi ng barya. So guys, kailangan magsombrero kasi tingin nyo. Hindi ako nagsombrero, kitang-kita. Rovic na lang po ang itawag niya sa akin. Crew sa McDo. Kahit saan naman pong fast food at iba pang kainan, ay hindi nawawala yung hindi pagkakaunawaan ng crew at customer paminsan-minsan. Pero hindi ko inaasahan na yung inakala kong simpleng hindi pagkakaintindihan namin ng isang customer ay mauuwi sa nakakatakot na karanasan. May isang customer... May mga ganyang customer no? Pansin nyo, lagi parang di porket sabihin na customers always right no? Lagi nilang kayo tama. Hindi naman ganun no? Kahit pa paano syempre kami. Kasi nagtrabaho din ako dati sa Pure Gold. Yung mga ganyang customer ako rin sa Pure Gold dati, bagger. Tapos may mga customer doon na mainipin, mga sa pila. Tapos pagka nasa pila na sila, magtatanong sila ba't ang bagal ko daw. Sabi ko sa kanila, trainee pa lang ako kasi 2 days pa lang ako trainee kasi kabago-bago pa lang sa Pure Gold. So, pero syempre, nangangapa ka pa Sa Pure Gold pa naman kailangan tali kayo ng cashier mo. Kunwari, 20 yung lumabas, yung 20 items yung lumabas sa resibo, kailangan, tatanungin kayo na kung ilan yung item na bilang mo. Kailangan tali kayo dalawa parehas, dapat kayo ng bilang. Kailangan match yung ikaw, bagger tsaka kaira bago palis. Paano pa nagkamali? Parehas, so ulitin mo yung bilang. Pong babae na umorder. Nung i-claim na po yung order niya, ay sinabi niyang may mali. Hindi raw yun. Kesyo ganito, ganyan. Sisigawan ka pa. Basta ang dami niyang sinabi. Sinabihan pa niya na makukupad daw kaming kumilos. Yung maling na ibigay sa kanya, kahit hindi naman talaga mali ay pinagpasensyahan ko na. Sabi ko pa, papalitan ko na lang. Kahit ako na yung magbayad. Pero yung mga matatalim niyang salita na wala nang kinalaman sa order niya ay nainis talaga ako. Nasagot ko siya. Kung hindi nga lang babae ay baka nasuntok ko na kahit matanggal na ako sa trabaho. Bubulong-bulong pa siya nang lumabas ng McDo. Yung mga kasama ko, pinakalma na lang ako. Kailangan daw habaan ko ang pasensya ko sa mga ganoong klaseng customer. Kinagabihan nung pauwi na ako, nagulat ako kasi nakita ko siya. Nakatayo sa di kalayuan at sinusundan ako ng tingin. Hindi ko na lang pinansin kahit medyo kinabahan na ako. Pagdating sa mapunong bahagi ng inuuwian ko, doon na ako nagulat talaga sa mga pangyayari. Bigla siyang humarang sa daraanan ko na ang itsura ay hindi normal. Kung paano rin siya napunta agad sa harapan ko ay hindi ko alam. Basta napaatras na lang ako dahil hindi ko magawang tignan ang talim ng mga mata niya. Hindi ordinaryong haba ng kuko at yung tipong gusto na talaga niya akong sakmalin. Tumakbo na ako ng sobrang bilis. Walang lingon likod. Hanggang sa makarating ako sa mataong bahagi ng kalsada. Doon ay hindi na niya ako nasundan. Pero kahit hindi ko na siya makita sa paligid, ay natakot pa rin ako. Nung malaman ng tatay ko ang nangyari sa akin, ay sinabi niyang mag-ingat na ako sa susunod. Baka raw aswang ang babaeng yun. Pwedeng nagkataon lang daw na nakita ako sa labas. At pwede rin naman na sinadya akong abangan para takutin. Hindi naman daw ako siguro papatayin. Sa lugar daw kasi namin, kahit malayo sa probinsya, ay meron na rin talagang mga aswang. Kundi mga kwento nito natuto na silang makisalamuha sa mga tao, mamuhay ng gaya sa normal, at kumain ng mga pagkaing normal. Sadya lang na may iba silang kakayahan, gaya ng pagbabagong anyo. Kakaibang lakas na doble sa atin. Kaya malakas ang loob nila na makipag-away sa mga tao. Alam kasi nila ang kakayahan nilang gumanti. Umiwas na lang daw ako sa away sa susunod. Lalo na sa mga hindi ko kilalang tao. Ay, naiwasan nyo away.
Ayun ang pinaka-iwasan nyo sa lahat. May makaaway kayo. Aalis na ako. Ha? Pero, galing mo, idol. Ako po Idol si kita, Madel. idol. Minsan po akong nakapagtrabaho sa isang branch ng McDonald dito sa Cubao. Likas po sa akin ang pagiging maawain. Minana ko sa mama ko. Bali ang nangyari po nung baguhan pa lang ako sa trabaho, may nakikita akong matandang lalaki na laging nakatambay sa labas ng McDo. May diferensya sa paa, kaya lagi lang siyang nakaupo sa isang sulok doon. Naawa talaga ako kapag tinitignan ko siya. Natatanong ko ang sarili ko kung nasaan kaya yung mga anak niya o kaya kahit sinong kamag-anak. Wala man lang ba siyang mga kaibigan na magmamalasakit sa kanya para hindi na siya maging palaboy sa kalye? Naalala ko kasi yung papa ko sa kanya na nabaldado rin ang paa nung maaksidente sa motor. Pero nakakalakad naman uli si papa. Basta sa awa ko ay naisipan ko siyang bilhan ng McDo. Yung burger lang po. Kasi limitado lang din ang budget ko. Kaya kumuha ng motor dito eh. So ayaw talaga niya. Nung lalapitan ko siya, ay ngumiti siya sa akin. Motor na lang o wala? Tanong niya, nakita mo pala ako. Sabi ko, oo naman. Hindi naman ako bulag. Inabot ko sa kanya yung burger. Sabay tanong na rin kung anong pangalan niya. Sabi lang niya, wag ko na raw alamin. Pero salamat sa bigay ko. Mula noon kapag papasok at uuwi ako galing sa trabaho at nadadaanan ko yung matanda ay lagi ko siyang binabati. Tatay na lang daw ang itawag ko sa kanya. May mga oras na nakikipagkwentuhan ako sa kanya saglit. Hanggang isang araw, sinabi niya sa akin na aalis na siya. Tinanong ko kung saan siya pupunta. Basta raw, kailangan na niyang umalis. Kinabahan tuloy ako. Na lang siguro yan. Baka mamamatay na siya. Pinagalitan ko rin ang sarili ko na naisip ko yun. Kinabukasan nga ay hindi ko na nakita roon si tatay. Gusto na lang siguro. Sabi ko sa guard, nakakalungkot, wala na si tatay. Tanong niya kung tatay ko raw ba? Ano raw ang kinamatay? Sabi ko buhay pa yung papa ko. Ang tinutukoy kong tatay ay yung laging nakatambay banda roon. May diferensya sa paa. Natawa yung guard. Matagal na raw patay yun. Panahon pa ng lolo niya. Sabi ko na nga. Napakunot ang noo ko. Baka iba yung sinasabi niya. Dagdag pa ng guard. Minsan daw ay nakikita niya akong naglalagay ng burger doon. Tatanungin dapat niya ako kung para ba sa mga pusa yun o askal. Kaso nakalimutan na niya dahil tinawag siya ng kasamahan ko. Sabi ko wag siyang magbiro ng ganun. Hindi raw siya nagbibiro. Wala naman daw talagang matandang lalaking may diferensya sa paa na nakatambay doon. May kilala raw siya dati pero nakalimutan na rin niya yung pangalan. Panahon ng lolo niya. Kasi lagi nilang nadadaanan kapag sinasama siya ng lolo niya na namamasyal nung elementary pa lang siya. Namatay na raw yun dati pa. Hindi nga lang niya alam kung anong kinamatay. Hindi na ako nakaimik. Binalik-balikan ko sa isip ko yung itsura ng matandang lalaki na kinaawaan ko. Kung paano niya ako kausapin. Naalala ko nung unang lapit ko na sinabi niyang nakikita ko raw pala siya. At kapag binibigyan ko nga siya ng burger, ay hindi ko pa nakitang kinain niya. Pinalalapag lang niya sa tabi niya. At sabi pa niya isang beses ay wag ko na siyang bigyan. Ayos lang daw siya. Iniisip ko tuloy kung posible bang ngayon lang talaga nakaalis ang kaluluwa niya sa lupa kahit matagal na siyang patay. Kinilabutan ako at hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa isip ko ang mukha ni tatay. Masaya akong minsan ay may naging tatay ako ron na isa nga lang multo. Kakatakit yun guys. Ay. So yun guys, tapos na ulit ang ating pinanonood. Tapos na. So ano pang gagawin natin? Di tayo ay magpapaalam na. Joke lang. Hindi papaalam na. Joke lang. Nasa itin ko yung bigla. So tayo guys ay save natin muna to. Save. Does not exist. There you go.
select folder. So yun, nasave na natin siya guys. So rename lang natin. Hindi, rename na pala. Sagit lang bago ko siya. Save. So yun guys, tapos na naman ang ating pinanonood at maraming salamat sa inyo. Palakpakan mo tayo dyan. Dahil nakakakilabot ng pinanood natin. Shoutout sa nag-comment sa aking last video. So umabot na siya ng mga 1K views. Maraming salamat sa inyo. Please, huwag niyo kalimutang, please lang ulit. Sana huwag niyo kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel, J Mites TV. At maraming salamat sa inyo sa panonood. At ingat kayo lagi dyan. Bye-bye!